Laging may nagsasabing, straight ako. Pero minsan, hindi mo alam, ang puso mo, may plano palang iba. Ako si Claire, 22 taong gulang, fourth year, HRM student, at lumaki sa pamilyang konserbatibo. Kaya lumaki rin akong sigurado sa sarili. Straight ako. Hindi ako nahuhulog sa kapwa babae. Never. Hanggang isang gabi, isang halik mula sa matalik kong kaibigan ang bumago sa lahat. Si Maxine, o Max, tawag ng lahat, ay kaklase ko simula pa first year. Siya yung tipo ng babaeng palaban. Maingay, mahilig sa horror movies at hindi takot magpakatotoo. Samantalang ako, organized, tahimik at palaging nakaskirt. Opposite kami in many ways. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang natural lang na maging magkaibigan kami. Hindi ka pa rin marunong gumamit ng can opener? Natatawang tanong niya habang tinutulungan akong magbukas ng tuna para sa culinary class. Ano bang magic meron dyan? At parang ang dali lang sa'yo. Reklamo ko. Magic? Walang magic. Gamit lang yung muscles ko. Sabay flex niya ng braso. Napatawa ako, pero may kung anong init sa loob ng dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng klase, madalas kaming tumambay sa rooftop ng building. Doon kami nagkukwentuhan, naglalabas ng sama ng loob, at minsan, tahimik lang na pinagmamasdan ang gabi. Claire, aniya, isang gabi. Naisip mo na ba kung paano kung hindi ka talaga straight? Napatawa ako. Huy, Max, anong tanong yan? Of course straight ako. Ngumiti siya. Okay. Pero sa mata niya, may lungkot akong nakita. Hindi ko yun inintindi. That time, akala ko, wala lang yun. Isang gabi ng Friday, nagkayayaan kaming mag-inuman ng barkada sa apartment ni Max. Hindi ako sanay uminom, pero wala namang pasok kinabukasan, kaya pumayag ako. Nakatatlong shots lang ako, pero pakiramdam ko, umiikot na ang mundo. Nang magsiuwian na ang iba, ako na lang ang natira sa unit niya. Max, pwede bang dito na muna ako matulog? Tanong ko habang hinihimas ang sentido ko. Siyempre naman, aniya. Dito ka sa kama ko. Ako sa sofa. Diyan ka na rin. Sabay hila ko sa kamay niya. Huwag mo kong iwan. Humiga siya sa tabi ko. Tahimik lang. Hanggang sa naramdaman kong umiiyak siya. Max, bakit ka umiiyak? Tanong ko. Sorry. Aniya, sa gitna ng paghikbi. Sorry kasi mahal kita. Matagal na. Pero alam kong mali. Ayokong mawala ka. Napahawak ako sa pisngi niya. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa tibok ng puso ko. Pero bigla akong yumuko at hinalikan siya. Mabagal, marahan, pero puno ng damdamin. Pagdilat ko ng mata, nakita ko siyang nakapikit pa. Tumingin siya sa akin. At sa sandaling iyon, parang ako naman ang nagising sa matagal ng pagkakatulog. Kinabukasan, tahimik kaming dalawa. Parang hindi naganap ang halik. Nagkunwari akong hindi ko naalala. Pero ang totoo, paulit-ulit ko yung iniisip. Max, about last night, simula ko. Ngumiti siya. Wala lang yun, Claire. Lasing tayo. Pero bakit ang sakit sa dibdib? Nung sinabi niyang wala lang. Doon ko na-realize
Na baka hindi lang siya ang may nararamdaman. Lumayo ako, ilang araw akong hindi nagparamdam. Hindi ako nagre-reply, hindi sumasama sa lunch. Gusto ko munang maunawaan ang sarili ko, kung bakit kinikilig ako kapag kasama ko siya, kung bakit gusto ko pa siyang halikan. Hindi ba't straight ako? Hanggang isang araw, sinabihan niya akong magkita kami sa rooftop. Ano ba talaga, Claire? Umiiyak na tanong niya. May nararamdaman ka ba o wala? Kasi kung wala, aalis ako. Maglalaho ako. Pero kung meron, please, sabihin mo na. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako. Natakot ako sa katotohanan. At natakot akong mawala siya. Lumipas ang 2 linggo. Wala siyang text. Wala sa klase. Wala na siya. Tinanong ko ang isa naming kaklase. Umuwi raw sa probinsya. Nag-file ng leave of absence. Emotional breakdown daw. Bumagsak ang mundo ko. Bakit ako takot? Bakit ako hindi lumalaban? Tiningnan ko ang litrato naming dalawa sa phone ko. Nagtatawanan, magkaakbay, magkasama sa ulan. Doon ko napagtanto, mahal ko siya. Mahal ko si Max. Sumakay ako ng bus papunta sa Nueva Ecija, kung saan naroon ang lola ni Max. Buong biyahe, iniisip ko kung paano ko siya haharapin. Paano kung ayaw na niya? Paano kung huli na ang lahat? Pagdating ko sa bahay nila, pinagbuksan ako ng lola niya. Claire, gulat nitong bati. Nasa likod bahay si Max. Nagdidilig ng halaman. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nakita ko siyang nakatalikod. Hawak ang hose. Walang makeup. Naka-shirt lang at shorts. Max? Tawag ko. Pagharap niya, parang biglang huminto ang mundo. Claire? Mahina niyang sabi. Lumapit ako. Sorry. Sorry kasi duwag ako. Sorry kasi natakot akong mahalin ka. Pero ang mas kinakatakutan ko ay ang mawala ka sa buhay ko. Lumapit pa ako lalo. At kung papayag ka, gusto kong itama ang lahat. Tahimik lang siya. Tinitigan ako ng matagal hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit. At doon, muli kaming naghalikan. Pero ngayon, hindi lasing. Hindi malabo, kundi totoo, malinaw, at buong buo. Pagbalik namin ng Maynila, hindi na kami nagtatago. Kumalat agad sa batch namin ang balita. Totoo ba to? Girlfriend mo na si Max? Akala ko straight ka. Ngumiti lang ako. Straight ako noon. Pero ngayon, girlfriend ko na siya. At proud ako. Hindi lahat tumanggap agad. May mga umiiwas. May mga nang-iinsulto pa sa SOCMED. Pero hindi na yun mahalaga. Mas mahalaga na hawak niya ang kamay ko sa publiko. Na pwede na kaming mag-date nang hindi nagtatago. Na pwede akong umiyak sa balikat niya at siya sa akin. Na pwede na akong magmahal ng totoo. Minsan, isang halik lang pala ang kailangan para magising ka sa totoo mong pagkatao. Hindi ko pinlano, hindi ko inasahan, pero si Max ang nagpamulat sa akin na ang pag-ibig hindi nakakahon sa kung ano lang ang normal. Minsan, babae ang magmamahal sa kapwa babae. At kung totoo, kung wagas, walang mali doon. Kaya sa lahat ng nagtatanong, straight ka ba talaga? Ngumiti lang ako. Straight ako noon. Pero ngayon, masaya na ako. At mahal na mahal ko siya. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.